Kasuhan mo na, napakalaking kasalanan yung nambogbog at nambabae pa. Sagrado ang katawan natin. Mabubuhay tayong mga babae kahit walang husband. Pauwi ako galing trabaho habang pinanonood ko itong video, naging emosyonal nakikinig at naiyak, dahil simulat pagkabata ko hanggang makapag-asawa sa ibang bansa ay biktima ako ng pananakit, pambubugbog. At daladala ko ang sakit hanggang tumanda na ako. Messages ko sa mga kababaihan na biktima ng ganitong kaso, lakasan nyo po ang loob nyo, iwasan ang taong nanakit habang maaga para hindi made press at maging matapang, at magdasal para maprotektahan ang buhay nyo, lahat kakayanin natin anuman ang dumating na pagsubok sa buhay natin. Napakaganda mo, Jama Ayla, humiwalay ka na habang wala pang nangyari na hindi ka nais-nais. Walang dapat ihabol sa ganyang klaseng tao. Paulit-ulit ka lang niyang sasaktan. Magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo at isaalang-alang mo rin ang nararamdaman ng mga magulang mo. Bata ka pa, Jama Ayla, marami ka pang mararating sa buhay at wow, napakaganda mong babae. Only child ka ate, tapos tatay mo seaman. Kung ako ang mother mo, hindi ako papayag na masaktan ka ng asawa mo. Habang wala pa kayong anak, mainam na ipawalang bisa na ninyo ang kasal nyo. Ate, makakahanap ka pa ng mas matinong tao at mas karapat-dapat sa iyo. Ate, God bless, makuha mo ang hustisya, lalo na sa tamang tao ka lumapit. Ingat ka palagi, ate. Huwag po tayo matakot mamatay, ang katawang panlupa ay pansamantala lang dito sa mundo. Matakot po kayo sa Diyos, kapag hindi kayo magbagong buhay. Manalangin, magbasa ng Bible, sundin ang kalooban ng Diyos. At gumawa ng mabuti sa kapwa at sa anumang bagay. Impyerno ang punta mo. Kung mamatay ka man mamaya o bukas at naniniwala ka sa Diyos, alam mo na kung saan ka mapupunta. Hangarin natin ang buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoong Hesus. Pauwi ako galing trabaho habang pinanonood ko itong video, naging emosyonal nakikinig at naiyak, dahil simulat pagkabata ko hanggang makapag-asawa sa ibang bansa ay biktima ako ng pananakit, pambubugbog. At daladala ko ang sakit hanggang tumanda na ako. Messages ko sa mga kababaihan na biktima ng ganitong kaso, lakasan nyo po ang loob nyo, iwasan ang taong nanakit habang maaga para hindi made press at maging matapang, at magdasal para maprotektahan ang buhay nyo, lahat kakayanin natin anuman ang dumating na pagsubok sa buhay natin. Napakaganda mo, Jama Ayla, humiwalay ka na habang wala pang nangyari na hindi ka nais-nais. Walang dapat ihabol sa ganyang klaseng tao. Paulit-ulit ka lang niyang sasaktan. Magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo at isaalang-alang mo rin ang nararamdaman ng mga magulang mo. Bata ka pa, Jama Ayla, marami ka pang mararating sa buhay. Sana huwag otre si babae, tuloy mo ang kaso. Upang huwag masira ang image ng kapulisan. Only child ka ate, tapos tatay mo seaman. Kung ako ang mother mo, hindi ako papayag na masaktan ka ng asawa mo. Habang wala pa kayong anak, mainam na ipawalang bisa na ninyo ang kasal nyo. Ate, makakahanap ka pa ng mas matinong tao at mas karapat-dapat sa iyo. Ate, God bless, makuha mo ang hustisya, lalo na sa tamang tao ka lumapit. Ingat ka palagi, ate. Kung ako sa iyo, girl, huwag mong panghinayangan ang panahon at pagmamahal na naibigay mo na sa kanya, mas panghinayangan mo ang sakripisyo mo pang gagawin kung hindi mo pa siya iiwanan. Sampahan mo ng kaso if meron rin lang itutulong sa iyo ang magulang mo, sana mas tulungan ka na lang muna nila na ipawalang bisa ang kasal mo, at mag-umpisa kang tumayo sa sarili mong paa, maghanap ka ng work, at pag natapos na ang kaso nyo, doon mo naman umpisahan na tulungan ang magulang mo at magbagong nuhay ka. Sa ganda mong yan, may makikita ka pang mas higit sa kanya. Corporal pa lang ang ranggo, maangas na, 2 taon pa lang kayong kasal, naghanap na ng iba. Hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Mahalin mo rin ang sarili mo.